Hi Stellars! Welcome back to Tartella PH. And meron po tayong money reading ngayon. So, etong mga Buddha sa ating harapan, ipapakita ko po sa inyo isa-isa. Tingnan nyo po kung ano yung makakapag-resonate sa inyo. Yung feeling nyo, ito yung Buddha na makakapagbigay sa inyo ng mensahe tungkol sa inyong finances, promotion man yan, or business venture man yan, or business opportunities. So, ipapakita ko po sa inyo ang mga Buddha. Ito po ang Buddha number 1. Ayan. At ito naman ang Buddha number 2. Yan siya. At ito naman ang Buddha number 3. So, pwede nyo pong balikan ng mga Buddha. Screenshot nyo po, tingnan nyo po kung ito po yung Buddha na ito ay makapagbigay sa inyo ng mensahe na kailangan nyo from the universe regarding sa financial matters or career matters. And I will start po sa Buddha number 1. Ayan. Para sa mga pumili ng Buddha number 1, ayan po siya. Tingnan po natin ang mensahe ng universe patungkol sa inyong financial matters, career man yan, or business. So, tingnan muna natin ang first message. We have here Phoenix. Be prepared to be renewed after a period of crisis. So, para sa context ng Buddha number 1, marami sa inyo na nagkaroon ng period of crisis regarding sa inyong kaperahan. Maaring masyado kayong short sa budget dahil siguro may binabayaran kayong utang o meron kayong kailangan bayaran na immediate or urgent, no? Or nakikita ko sa mga pumili ng Buddha number 1, either yun ang inyong sitwasyon or ang sitwasyon nyo ay patungkol sa health matters. Meron siguro kayong kailangan bayaran sa hospital or may immediate emergency na kailangan pagtuunan ng pera at nakalabas kayo ng malaking amount doon sa issue na yon or challenge na yon or crisis na naranasan nyo recently. So, kung ito ang inyong context, perfect sa inyo ang Buddha number 1. Kung hindi naman ito ang inyong context, then mamili na lang po kayo sa ibang Buddha. Buddha number 2 or Buddha number 3. Alright, so let me read and see kung ano ang mga messages. Dito we have balloons. Okay, ayan ang balloons. Very beautiful. Meron naman tayo ditong old car. Ayan, number 8. Okay, maaring ang number 8 ay very significant sa buhay nyo. Meron number 2 naman dito with rings. Ayan. Okay. At ang angelic number para sa inyo is we have protection, 444. Okay, sabi dito, this is your time to take confidence in all that you pursue. The divine universe is working through you and protecting you. Time has come to allow all the doors of opportunity to welcome you with open arms. At meron naman tayong affirmation. Pwede nyo po itong screenshot at pagnilay-nilayan at sabihin ng 10 beses ang affirmation sa baba. I feel the loving care of the divine protecting me. I allow myself to pursue growth and opportunity. So, ako kasi kapag nagme-meditate ako, yung mga affirmations ko, 10 beses ko siya sinasabi or 7 times, no? So, maaari nyo screenshot yan at sabihin nyo po siya ng 10 times, no? Para mag-manifest sa inyo itong energy ng 444. At meron tayo ditong rune na iwas, okay? Transportation may represent a horse, car, plane, boat, or other vehicle, movement and change for the better. So, very connected itong old car sa iwas rune. Okay? So, ito po ay rune na napili para sa inyo. At meron tayong teardrops. Great personal sorrow from tea leaf.
And meron tayo ditong finger. Ayan, warning you of a problem either now or in the near future. Okay, so I see to it na parang ang daming challenges itong Buddha number 1. Siguro dahil meron kang Phoenix energy, may mga crisis pa kayong kinakaharap or haharapin in the near future. So, nakikita ko din na kailangan yung maging strong at dahil meron kayong protection from your angel, no? Ang money flow nyo ngayon is very tight. Nakikita ko na kailangan yung mag-move to a different place. At para sa iba, very sacrificial lang mag-move from other place, no? Or to another, no? From another place to another. And nakikita ko rin na parang konti ang choices nyo dito. Pero itong sacrificial matter na gagawin nyo, it's either mag-resign kayo sa isang work or umalis kayo sa isang, alam mo yun, isang business or affiliated business, kung ano man yan, no? So, nakikita ko na kailangan may movement kayo kasi kailangan yung wakasan yung old patterns. May mga patterns kayo sa financial na hindi na nauugma sa energy nyo sa kasalukuyan, no? So, anong mga energy yon? Marahil, may cycles kayo sa buhay nyo na paulit-ulit kayo nangungutang or paulit-ulit kayong inuutangan or paulit-ulit kayo napapagasto sa isang bagay na hindi naman importante. Kung ito man ay nagmumula sa mga fun activities like travel, ayan, at syempre mahalang ticket sa travel, mga plane tickets, kumain dito, kumain dyan, alam nyo yun. So, may mga pattern kayo sa buhay na yung ginagastos nyo para sa mga fun activities, para mawala yung stress nyo, nagkakaroon siya ng consequence or parang result na hindi talaga kagiliw-giliw para sa inyo, no? Or maaring mag-result sa pagka-short sa budget, no? At kung ano man yun, siguro alam niyo yun, no? Kung patungkol ba ito sa pag-travel ng madalas, pag Airbnb, or pag hotel-hotel, yung mga ganyan, or pagpunta sa mga lugar na medyo mahal ang budget, no? So, yun ang nakikita ko. Pero, kada naman umaalis kayo, meron kayong divine protection from your angel, no? And, nakikita ko rin na kapag hindi nyo na-cut off yung mga patterns nyo, maaari itong mag-result sa great personal sorrow. Kasi baka meron kayong challenge na sobrang laki in the near future at wala kayong budget para doon. No? So, ito siguro yung mensahe ng inyong guides or angels na kailangan din yung pag-isipan. At meron sa inyo, guys, na makakatagpo kayo ng very committed partner in terms of business, no? Ito yung person na talagang mapagkakatiwalaan nyo. Siguro kilala nyo na ito pero hindi nyo masyadong pinagtutuunan ng pansin. May mga opportunity silang sinabi sa inyo na pwede nyong pagkaperahan pero parang hindi kayo willing or interesado, no? So parang yun ang nakikita ko dito. Pero most of you, ang nakikita kong flow ng money dito is very narrow. No, hindi very parang one-sided lang yung or one way lang yung yung pagdaloy. Yung bang walang other means, no? Maaring employed lang kayo or isa lang ang business nyo, wala kayong other source of income. Yun ang nakikita ko dito. And, ayun ang sinasabi ng universe sa inyo na kailangan yung baguhin ang pattern of paggastos or expense, no? So, tingnan natin ang message sa inyo ng universe. Mag-isip po kayo ng isang question, no? Isang question na nag-a-answer sa yes or no. Okay?
dahil may nahuhulog na cards, kailangan kong pulutin. So, mag-isip po kayo ng question na yes or no, and then I will shuffle this. Kung ano man yung question na yon na ma-answer ng yes or no, tingnan natin kung ano sasabihin ng universe sa inyo. We have here no. You can't fake it now. What glitters isn't gold. So, yan ang sabi ng universe sa inyo. Okay? Take it as it resonates. Okay? Kung hindi ito nagre-resonate sa question nyo, kung ano yung tanong nyo na parang ayaw nyo tanggapin yung no, just take it as it resonates with you. Hindi naman force na tanggapin nyo yung no. Okay? So, tingnan natin ang angelic message sa inyo ng universe. Okay? We have take a divinely guided chance. Yan. Okay, tingnan natin closely. We have all positive change and successful ventures involve a degree of risk, and you are ready to follow your divine guidance to new territories. As you leave behind that which is comfortable and familiar but no longer appropriate for you, you make room for new and more meaningful opportunities. So, sabi ko nga kanina, di ba, meron kayong mga old patterns na hindi na talaga naayon sa inyo. Magiging tight ang budget nyo kapag meron kayong ikakaharap na challenge, no? Na malaki ang gastos. So, you have to be aware of your budgeting skills. Alam mo yun? So, ito yung mensahe para sa Buddha number 1. I hope it helps and I'll see you next time, Stellars. And again, kung hindi ito ang nakakapag-resonate sa inyong situation, then pwede kayo mamili sa Buddha number 2 or number 3. See you next time, Stellars. Love and light. Namaste. Hi, Stellars! Nandito po tayo sa mensahe para sa mga pumili ng Buddha number 2. So, ito po yung Buddha number 2. Yan po yung Buddha na pinili nyo. Let's set this aside. So, tingnan muna natin yung first na message and tingnan natin kung ito ang mensahe para sa inyo. We have here mountain. Know that you are protected as you face challenges but remain cautious. Ayan. So, nakikita ko dito sa Buddha number 2 o sa mga pumili ng Buddha number 2, I think meron kayong kahaharapin na challenge, but you are very divinely protected. Sa nakikita nyo, may pattern kayo na every time na nasa-short budget kayo, may biglang lumalabas na pera. Unexpected, mga ganon. Kung yun ang context nyo, kung yun ang inyong sitwasyon, kung yun ang inyong energy, marahil ito ang Buddha number 2 ang makapagbibigay ng mensahe para malaman natin ang money flow nyo at ang mga challenges in the near future. Pero kung hindi naman ito ang energy na nafe-feel nyo para sa inyo, then maaari kayong pumili sa Buddha number 1 or Buddha number 3. Okay? So, let's see kung ano pa ang mga mensahe ng Buddha number 2. We have here bonfire. Ayan, ang ganda. No? I like bonfire. And meron tayo dito fine print. Okay? Ayan. Meron tayo dito map. Okay? So, ayan. At tingnan natin ang angelic number na napili para sa Buddha number 2. We have here 1111. So, intuition. Ang sabi ng angel, trust in yourself. Your inner whisper is working hard to let you know that it is guiding you. Listen in. What is it saying? Feel it. Where is it telling you to go next? See it. Close your eyes and allow. Trust the path you are on. At maaari nyo pong screenshot ng affirmation at sabihin ng 10 beses kasi usually kapag nagme-meditate ako, 10 times or 7 times ko sinasabi yung mga affirmation every day. So, ang sabi dito, my intuition speaks to me and I listen. I trust that all things are happening for a purpose. Okay, so yan ang angel message nyo. We have naman dito is Urus. Urus is a rune, so yan ang symbol niya.
Sabi dito, physical strength and speed, untamed potential, a time of great energy and health, freedom, energy, action, courage, strength, tenacity, understanding, and wisdom. Okay, so yan ang mensahe ng rune Urus. At tingnan natin ang mga tea leaf. We have Tower, solid foundation, success with effort. Gong, an exciting event. Ayan. So, para sa mga pumili ng Buddha number 2, nakikita ko na parang ang daming mangyayaring challenge at the same time, magkakaroon kayo ng open door, no? At itong open door na to ay maaring related sa inyong promotion or sa pag-abroad. Kasi nakikita ko na you will go into a different country or a different city. Kung hindi naman country, city lang, maaaring nasa Pilipinas ka pa rin, pero kailangan mong pumunta sa different location, maaaring mag-dorm ka doon or bed space, ganyan, pero nakakita ko na kailangan mong umalis. Okay, so kailangan mo rin itong pagnilay-nilayan. Very dapat careful ka sa pagpili ng agency, careful ka sa pagpili ng dormitory, or careful ka sa pagpili ng babahayan mo. Okay? Kasi this has a lot of good energies. Nakikita ko na very fire and very protected ang inyong opportunity for Buddha number 2. May solid foundation ka dito. So, magiging successful talaga ang nilalakad mong new opportunity. Kung hindi naman career ang inyong context, maaring a new business venture outside the country. So, itong business venture na to maaring maging partner nyo ang kikitain nyo outside the Philippines. Magiging business partner nyo sila. So, kailangan madetalye kayo. Alam na alam nyo yung ginagawa nyo at alamin nyo kung sino ang kinakausap nyo. Kung ang context nyo ay patungkol sa business. So, this is very important kasi kailangan mong malaman kung itong tao na to ay may pagkakatiwalaan mo o hindi. Okay? Kasi there will be a time na sinasabi ng universe na meron kang exciting event, meron kang magandang patutunguhan. Itong energy na to, may magandang patutunguhan kasi nag-start ka with detailed information. No? Parang pinag-aralan mo ng maigi, pinag-isipan mo ng mabuti. No? So, yun ang mga ginawa mo before kang pagta-transition sa exploration. Yan. Yan naman, it rhymed. No? So, may mga plano ka. Marami kang plano. At marami ding mga opportunity na darating sa buhay mo. But you really have to trust your intuition kasi you have an angelic number 1111. Kapag lagi mo nakakita yung 1111 sa orasan, yung parang tumingin ka sa orasan, tapos biglang 1111. No? Madalas akong ganun. Kapag tumitingin ako ng orasan, parang may nakikita akong repetitive numbers. And it is very significant sa buhay mo because your angels, your guides is telling you something through numbers. Okay? So, you really have to be keen to detail. Kailangan kung ano yung mga detalye na nakakita mo every day, kailangan bigyan mo yon ng pansin. Okay? And there will be a lot of things that will make you happy sa energy na to. Maari about sa energy about sa parang pagkakaintindihan, parang nagkakaroon kayo ng negotiation, nagkakaintindihan kayo sa negotiation, nagkakaintindihan kayo sa needs ng bawat isa. Kung sino man yung katransact mo dito sa opportunity na ito. And sabi dito, success with effort. So, kailangan mo mag-effort dito. Kaya dapat talaga pag-aralan mo lahat ng bagay. Okay? So, at sa mga tao naman na nagwo-worry na baka it's very challenging o
lilipat ako sa ibang lugar o aalis ako. Hindi ko alam kung sino yung mga dapat kong kausapin, yung mga ganyan, o sino pagkakatiwalaan ko, yung mga ganyan. Marami kayong iniisip. Pero sabi dito naman is very divinely protected kayo. Okay? Trust yourself, ang sabi dito ng universe. At para sa mga pumili ng Buddha number 2 or group number 2 guys, mag-isip po kayo ng yes or no question. At kukuha po tayo ng isang card dito. Okay, pag-isipan nyo kung ano yung yes or no question na yan. So, isa-shuffle ko po itong deck na ito. Tingnan natin kung ano yung sasabihin ng universe patungkol sa question ninyo na yon. So, dapat answerable by yes or no. Mag-concentrate po kayo kung anong gusto nyo itanong sa universe at bibigyan natin ng sagot. Okay, we have here yes. Wisdom supports you. Roots go deep. Okay. So, may sinabi din dito about wisdom si Rune Urus. So, this is really great energy para sa Buddha number 2 kasi meron kayong yes. Wisdom supports you. Roots go deep. So, you really have to be wise in your decision, no? Kung sino yung pagkakatiwalaan o saan kayo lulugar. Kasi meron kayong exploration dito. May destiny. Yan. You have to be prepared talaga. Okay, so tingnan natin ang angelic message para sa inyo. Pwede nyo po itong i-screenshot. Ayan. At pag nilayan nyo ang angelic message, we have abundance mindset. This is a very colorful angels na marami siyang ginto. Ayan. Sabi dito, if you think of your abundance as something that happens in the future, then it will always be one day away from you. See, feel, think, and speak of abundance as something you already have in the present moment, and that is what you will experience. Alam nyo, very related siya dito sa 11:11, 'di ba? Sabi dito, listen in, feel it, see it, and sabi dito, see, feel, think. 'Di ba? Very related siya sa message ng 11:11. So, thank you God and universe para sa message na ito sa mga taong pumili ng Buddha number 2. At kung hindi talaga ito hindi kayo nakaka-resonate o hindi kayo nakaka-relate dito sa mga pinagsasabi ko sa group number 2, maaari po kayong pumili ng another Buddha. Either Buddha number 1 or Buddha number 3. And I will see you next time. Stellars, love and light. Namaste. Hi Stellars! So narito po tayo ngayon sa mensahe para sa Buddha number 3. Okay, so ito po ang Buddha na napili nyo. Yan po siya. Let's set this aside at tingnan natin ang first message. Ang sabi dito, patience. Slow down, change your attitude, and clear your mind. Okay, so nakakita ko sa mga pumili ng Buddha number 3, ang malaking issue tungkol sa kaperahan nyo ay patience. It's either about your career, kung sino man yung mga teammate nyo, mga boss nyo, or business nyo, kailangan nyo ng patience kasi medyo may kayo hot. Ganon. No? Change your attitude and clear your mind. So, kailangan nyo mag-slow down. Siguro, gusto nyo paspasan lahat. Yan. Kung hindi ito ang mensahe nyo, marahil hindi para sa inyo ang Buddha number 3 or ang mensahe ng Buddha number 3. So, pwede po kayong pumili sa Buddha number 1 or 2. Kung ito naman yung feeling nyo, ay, oo nga, parang ako tong tinutukoy na to. Medyo impatient ako sa mga tao, sa kaperahan. Marahil ito ang message para sa inyo. So, let's see kung ano yung other messages ng Buddha number 3. We have here, crack shot. Yan, competent, superior. Okay? We have cross. Ayan. And then, we have coin toss. Okay. Alright. And ang angelic number na napili para sa Buddha number 3 ay duality. So, 1, 2,
1, 2, or 12, 12. Sabi dito ng whisper ng angel, within you are shadows of dark and beams of light. The divine is reminding you to embrace the duality that is your individual spark. The spark is being ignited and is ready to illuminate the path ahead. At maaari nyo naman pong screenshot ang affirmation at sabihin ng 10 beses ito para mag-manifest sa buhay nyo. I fully embrace who I am and allow change where it is needed. I trust the duality within me. Okay. At ang rune naman na napili para sa inyo, we have here Ingwas. Male fertility, gestation, internal growth, common virtues, common sense, simple strengths. Ayan, simple strengths, family, love, caring, human warmth, the home. Okay, we have here older man, dealings or relationship with an older man. Okay, at meron tayo ditong whale, great worry over nothing. Okay? So, sa nakikita ko sa mga pumili ng number 3, very connected lahat ng energies. Ang napapansin ko din dito, maaaring meron kayong business or you are a boss in a company. No? Siguro nasa executive position kayo. Parang ganon. And nakikita ko na meron kayong dual personality sometimes kapag you're very nice and then sa all of a sudden biglang ang bilis mong magalit. Parang ganun yung nakikita ko dito. And nakikita ko na very competitive ang yung energy. So, I'm not sure kung ang kaperahan mo ngayon ay nakadepende sa patience mo, pero parang ganun yung sinasabi ng universe. No, ang money flow mo ngayon is very dependent sa attitude mo towards other people and towards yourself. No, so kailangan mo mag-slow down and to really reflect, no, kung ano ba yung kailangan mo i-adjust sa ibang tao at kailangan mo i-adjust para sa sarili mo. Okay? You know yourself so much. You know yourself very well. Alam na alam mo yung sarili mo. Kilalang kilala mo yung sarili mo. Pero ang tanong, kilalang kilala ka ba ng mga taon sa paligid mo? Okay? Baka you are just showing them a surface of yourself. Yung half of yourself lamang. At maaaring magkaroon ng conflict dito kasi yung money flow mo is really in a challenging position dahil sa attitude. Okay? Attitude mo at attitude ng ibang tao sa'yo, no? Kung ano yung attitude nila sa'yo. At sabi dito may older man, I think you have to deal with a very difficult person. Okay? Na very, how can I say? Very strict. Parang ganun yung energy niya. Very strict yung energy niya and very unfriendly, no? Mabilis mainis, mabilis mairita. Maaring meron kang business partner or client na medyo strict, very old na din kasi sila, but they have a lot of money. Yun nakikita ko. They have a very good amount of money in their bank account. And you are very worried how to deal with this person. Okay? Hindi naman necessarily older man, but siguro an older person na they've been making dealings. So, marahil meron kang mga kliyente, business partners, or may boss ka na they are really well off. No? Mayaman sila. Meron silang kaperahan. And you're very worried in dealing with this person. So, ang kaperahan mo ay naayon on how you represent yourself to this person. Very specific ang energy. Very specific ang context ng Buddha number 3 dito. Okay? So, kung ito ang reading na para sa inyo, this is something that you have to think about. Okay? Kung hindi naman ito, maaring pumili kayo sa Buddha number 1 or Buddha number 2. Okay?
kita ko rin na merong unpredictable energy itong person na ito. Parang kapag meron kayong pinag-usapan, akala nyo nagkaintindihan na kayo. Ayan, nagkaintindihan kayo, ayan, mga 3 oras kayong nag-usap, pero wala pala silang naintindihan sa sinabi mo. Parang ganon. At itong person na to, you really have to let go of their, parang, yung mahirap pakiusapan, yung you have to let go the fact that they have that kind of attitude. So, do not let that get into you. I don't know how to explain that in Tagalog, pero siguro wag mong hayaan na maimpluwensyahan ng attitude nitong person na to versus your attitude yung mga decision mo or the way you communicate with this person. Kasi alam mo, nakakita ko dito sa Buddha number 3, very dependent ang kaperahan mo dito sa tao na to. You may be having a dealing with them, a transaction with them, business proposal with them, parang ganon, or either boss mo sila, meron silang pinapagawa sa inyong project, ganyan, at nahirap silang kausapin. And you're very worried. But you don't have to be worried. Alam mo kung bakit ka worried? Kasi you're also impatient with yourself. You have to be patient with this person. You have to be patient with yourself as well. So how will you be patient with this person if you're not patient with yourself? Parang nagmamadali ka, atat na atat ka. Yun ang nakakita ko dito. Parang meron kang hinahabol na kota. Parang ganon. Hala, kota. Kung ano man yan, yung kaperahan na to is very dependent on how you communicate with this person. Kasi nakakita ko na very competitive ang energy na pinanggagalingan kung bakit ikaw nag-create ng dealing with this person. Very competitive ang surrounding ng inyong business or surrounding ng inyong career. Yun ang nakikita ko. May 50-50 chance kang mag-success dito, sabi dito sa coin toss, two sides of the coin, kapag siguro you sacrifice, you give up, or you surrender to the universe. Masyado mo kasing dinidiin ito masyado mo pinanghahawagan kasi very impatient ka sa sarili mo, very impatient ka dito sa person na to. Okay? And you don't need to be worried about it kasi you have to let the universe work on your favor. Okay? And you have to learn how to be patient with yourself and clear your mind. You have to reflect kung ano yung mga hindi nyo pagkakaunawaan. You jot it down. You list it down kung ano yung mga hindi nyo pagkakaunawaan. At maaaring naman kayo mag-meet halfway nitong person na to. Okay, so let's go to other side of the reading. Mag-isip po kayo ng question na answer with yes or no. Any questions, okay, regarding this matter sa reading ng Buddha number 3. And I will shuffle the deck. Pag-isipan niyo po ang any questions that will be answered by yes or no, and I will get one card from this deck. Okay? Okay, we have no. Don't risk it all on this. It's a losing proposition. So, kung hindi ka naman nakaka-resonate dito sa answer ng universe, then don't take it. Just take it as it resonates in your life. Okay? So, tingnan naman natin ang message ng angel mo. Angelic message for Buddha number 3. We have here, detox your friendships. Ayan. Siguro sa mga tao na laging naaaya sa labas, kailangan mo mag-detox sa kanila. Your abundance flow is being affected by the people with whom you're spending time. Ayan. So, be discerning about your associations and relationships. Choose to be with people who are inspiring, generous, and supportive. Kapag yung mga kaibigan mo masyado kang alam niyo yun, niyayaya, uminom sa labas, or hindi man pag-inom, or baka clubbing lang, ganyan-ganyan. Yung mahilig magtambay-tambay kung saan-saan, yung mga chill
kung saan. You have to detox your friendship at this point in time. Very temporary energy itong nakikita ko dito kasi kailangan mong pagnilay-nilayan ang dealings mo with the person that we've been discussing in this reading. Okay, so again, kung hindi ito ang reading mo, maaaring pumili ka sa Buddha number 1 or 2 at I will see you next time, Stellars. I hope this helps. Namaste.